Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Atong oras alas 2:09. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon sa tanan na to mga kaigsunan, kumusta mo? Manghinaot ko na amo sa inyong kapiskay sa panglawas, puno sa kadasig o kahimsog, samtang nag-atang nagpabot ni atong pagpadagan sa programang Nuda Biritas. No? Ang Nuda Biritas mo dawat sa inyong mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal ato ni paghisgutan o atong kanang unsa ni lakbitan pinagi din sa atong programa. Ang atong programa na bag-ong schedule alas 2 kini ngadto sa alas 3 og katong dunay mga Facebook pwede nga inyong mga pangutana ipasa dito sa Facebook sa Gold Radio og katong tuwa sa mga lagyo nga gustong magpadala og pangutana mahimong ipagi sa sulat kay ato nang basahon nato dinhi, no? Ayuhan lang po pagsuwat ka na makabasa ko, ha? Kanang dili maghibat ang agi, ay pag-awata ang ako ang agi kay murag ako may makasabot sa akong sinuwatan. Pero kamo, panay kamutin ninyo na maayo ang inyong pagka-wiris-wiris diha para nga mabasa na to diretso din sa atong programang Nuda Biritas. O ang Nuda Biritas program, ano na tayo YouTube channel para sa kasiguran sa tanan. Inyo lang ng pukason diha ang atong YouTube pinagi sa pag-type Nuda Biritas CDO. Ang balikon, i-type lang Nuda Biritas CDO. Pag umadyo click, pagtuplok niyo diha, sigurado nga ulpot ang nagkalalaing diskusyon nato. Na may murag na mga pizza diha, tanawa lang, ha? Okay? So, mao kana ang ato ang sumbanan dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Nagpasabot ko ninyo nga kung mahimo do na moy oras paminawa ni kay kini nga programa kay anugon kay ni para sa tanan dinhi mura og ma-educate kamo, mura kog maestro kaninyo on the air. Isipa lang nga ako inyong maestro karang puna. Samtang kamo na sa inyo panimalay nagakuri-kuri makadumdum ko sa usa sa ato nga tigpaminaw nga ingon siya nga panahon gani sa imong oras dahil Sir Frank sa Nuda Biritas magapahuway ko nun siya kay kuha naman siya farmer na siya sa pagkakaroon human nag-retire mag-ubo na kuno siya ang gamay nga payag nga kanang bugnaw kay ang salog kawayan unya dayon maghawid siya sa iyang radyo. Naapo yang notebook kay iyang isuwat unsay ako mga gipanghisgutan. Kana nga attitude para kanako maayo na kay madunduman nimo, marikol nimo diretso unsa ang mga importante nga topic atong paghisgutan. Karon nga po na ang sagad nato nga may hisgutan kriminal. O kagahapon nato miaging adlaw naghisguta kabahin sa civil, no? Nga mga kaso or kaso nga atong gisgutan dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Kadiyot lang, ha? Ni amanggoy ni ulpot dire Rodney Rock'n'Rolla say hi Sir Frank la koy pangutana. Oh. Okay sa nga bataan, no? Isa la koy pangutana. Oo, sa gold wa koy pangutana apan gapaminaw ra ko sa radyo sa FM Gold Radio. Salamat kayo Mr. Rodney, no? Munang ganahan ako, meaning interesado kang masayod, mahibaw
ug dugang kini kaalam kay balo diha kanimo, di ba? Sige, sugod na ta og hisgot. Oo, sugod na ta og discuss karon hapuna og para sa mga kaigsunan nato nga nagpakahilo nga naminaw dinhi. Salamat kaayo sa inyo nga pagpaminaw. Dili kawang o dili sayang ang atong effort, no, dinhi sa atong programa nga Nuda Veritas. Kadyot, mangutana ko ninyo ha. Kay usahay madunggan na to sa mga balita sa pulis. Kini legal kini ha. Usahay madunggan na to ang mga balita gikan sa nagkalalaing opisina naman police station, panalitan din sa ato sa Dakbayan. Nay mga panahon nga makadungog tagbalita nga si anak nakapatay sa amahan. Si amahan nakapatay sa anak. Si inahan nakapatay sa iyahang bana. Karon, unsa man nga krimen ang itawag ni ana, kanang akong gipanghinganlan nga patay, murder, Selby. Unsa man na, para sa mga naminaw sa pagkakaroon. Ang amahan nakapatay sa anak, or ang anak nakapatay sa amahan, or ang inahan nakapatay siyang bana. Unsa man nga krimen kana. Ni apilay na kong pangutana. Bagong na tao nga anak, tinuyo nga gipatay sa inahan. Tinuyo nga gipatay sa amahan. Unsa man nga krimen kana siya. Kana nga mga gipawtanan nako ninyo karong hapuna. Madungog ninyo na sa mga report sa atong kapulisan din sa ato lang tabangon na sa lain kay di pa nga nimo makalukop og paminaw nining mga report diha sa nagkalalaing police station. So duha ko pangutana. Unsa man nga krimen. Ako ito bag kay basin og siga pa niyong kalimutaw karong hapuna samtang naminaw dinhi sa ato nga programa. Ako ito bag kay para nga maka-take note mo. Kadyot si Ma'am Faye Mondia, may hapon sa Frank, may hapon sa Ma'am diha dapita kaulanon diha. Diri init pa masab. Oo, I hope nga walay uwan. Kabalaka ko ma'am og mag-uwan kay ang akong balay to be honest, no. Sa kadugay siguro na tulo. Maproblemahan ko kung mag-uwan. Ipatanaw ko na sa Panday, naagya po'y tulo gamay. O manang maproblemahan ko, sige kong hangad-hangad sa langit. Na dili ta mag-uwan. Na dagundag ba? Na kuyawan kay ko ba? Oo. Okay, nala sige. Unsa ganitong ako potanan ninyo? Unsa itawag sa krimen? Kung nakapatay ka, imong napatay imong asawa. O napatay nimo imong anak. O ang anak nakapatay sa iyang papa. Ang tubag parricide. Sadaan palagi ko. Naana sa kunuhuna, Frank, parricide. Pero akong ko mura og basta kay mao gina. Oh. Correct. Parricide ang tawag niya na. Pero kung wife ang imong mapatay, matricide. Generic term ang parricide. So, tawgon ka na siya nato og matricide kung inahan ang napatay. Krimen ka na siya, murder ka na siya. Depende na dahil sa mga available nga mga ebidensya. Basin og wa tuyo ang pagpatay. So, dili mag-qualify nga siya murder. Unsa nga nitong murder? O ang homicide? Tanawa lagi. Maubi na atong leksyon na tumiagi. Unsa nga nitong homicide? O ang murder?
Kung ma-recall ninyo, ang murder tinuyo nga pagpatay, nakaplano. Ang homicide, dili siya tinuyo. Disgrasya lang. Disgrasya. So, mao lugar na siya ang gatuyok-tuyok lugar nga mga sitwasyon or krimen na naglamigit sa kinabuhi sa katao. Dirita sa kuan, nakapatay ka bago na tao, na mga balita gyapon ini ha. Usa ka bata napalgang patay dito sa asang suuka gibutang sa sako. Yung nana, no? O sa bana-bana sa mga nag-imbestigar nga kapulisan, ang bata nagpangindaron lang og duha ka adlaw. That's one news. I-qualify nato ni kay na may laing klase sa patay nga dili pwedeng matawag na infanticide. Pwedeng mahulog dito sa parricide. Kung ang imong gipatay nga bata, lain sa kaiba, paminawon kung ang imong gipatay nga bata, lain. Kung panalitan, tinuyo, okay. Labi na ka na magsabu-sabu ta. Kung magsabu-sabu gud ta, matud pa sa nag-reform ng shabu user. Ang pananaw niya sa katao part, mo nang isog kay siya, gusto niya patyon. Kay ang ilang tanaw sa katao, na isungay, yawa silang pananaw. Resulta sa Cebu. Mo nang dunay mga balita, nga atong magakadunggan, nga ang amahan gipatay sa anak. Ang anak nakapatay sa inahan. Nga naman, kay sila sabog sa Cebu. Pag sabog sa Cebu, wala libog ng ilang pananaw. Imbis nga si Papa ang ilang giatubang, si Mama ilang giatubang, ang ilang pananaw, satanas. Mapatay nila. Mabalitaan na sab nato the following day nga mauna napatay mo kanamo kini. And the crime is called parricide. Okay, diri ta sa infanticide. Sa infanticide, ang bata ko nag-edad og 3 dias down, 1 to 3 days. Kung madisgrasya siya, nakutluan silbi siya sa iyang kinabuhi, tinuyo nga pagpatay. Ang krimen na matawag nga infanticide, 3 days old. Kung magsubra na nga ni sa 3 days, mga 4 years old pataas, that's no longer infanticide. Dili na siya ang tawgon nga krimen nga infanticide. Kung dili, ang krimen nga iyang nabuhat, unsa man, parricide. Simple, no? Timanin na ninyo kay matag adlaw ng tanan, magpaminaw man mo sa mga report nga, mga balita nga, o sa katao na palgan mo ka na mo sulod sa sako mo ka na mo kini. So you have to anticipate the name or the nature of the crime committed by the person, unknown person. O, kung tigo ang panalitan, sulod sa sako panalitan gipatay nya dili blood related, mahimo nga murder. Pero kung blood related, gisulod sa sako, krimen gyud lugar, mahimo nga siya parricide. Ilabi na kung ang responsable sa pagpatay, mga membro ra sa pamilya. Okay, kadyot lang yung kayo ha. Niya may text gikan ni Ma'am Fimondia. Siya, sa karon sir, init pa ang klima, pero kalitra ramana magalundong o mag-ulan na dayon, maulagi na. Oo, ilabi na kinaamos bukid-bukid, no? Kining nang labay nga mga adlaw, di ba magdag-om kanunay? Ang report nga akong nahipos mao nga dinhi kita, kasi nati og kainit,
unya nailandong. Dito sa Bukidnon, paspas na kuno ang ulan. O, di yun na magkapareha. Walay krimen na ha. O. Ma'am Faye, salamat kayo. Thank you. O good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo Sabtin na pita sa Lumbia. For 2 days, wala ko kadungog ni Ma'am Faye o ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Basig doon na siya gamay nga kabilinggan sa iyang pamunpahon sa pagkakaroon. So, maulugan na siya ha. Timani ha, timani. Kajod lang. So, mani. Bida. Oh, gaprograma ko. Oh, kinig, ano man? Oh, inala si nanay ni mo. Ha? Oh, sige, okay. Oh, sige, bye. Oh, bida ni akong apo. Ako apo. Nawag. Ngaybalon. Taon sab, no? Oy, Dins Lister. Wa mo pagkuyap eh. Oo. Kining akong apo. Kugihan. Kining kurat ko, maragwa na may klase. Ngay balon gyapon. Kaya adto ko no siya sa eskwelahan. Okay, nala sige, padayon ta. Dinhi sa ato nga pagpanaguban. Asa na gani ko? Di lain nga interesting kaayo nga may ato magkakadunggan. In fact, si Ruben Padilla, kining akusar nga bugo, kay di kasabot on sa force major. Superior kini siya, superior kanang gitawag nga katalagman ba? Force major. Ilang gintrigahan si Padilla. Wa siya sa kasabot on sa ibuot ipasabot sa force major. Ako ipasabot diya kaninyo. No. Kini force major, usa kini ka common nga terminology, ilabi na kung mag-iskot kita og mga kontrata. Contract ba? Contract. Ang force major, may mong usa ka rason whereby the contracting parties may be excused to fulfill its obligation because of force major. Na unsa man ang kahulugan sa force major? Sa Binisaya pa ang force major, murag katalagman nga mahitabo pero dili mahibaw-an nimo kana sa mahitabo. Di ba? Kitang tanan ay bawo nga naagi katalagman. Pero ang pangutana kano sa man kanang katalagman mahitabo. And that is force major. Uncontrollable nga panghitabo sa atong panahon. Muna nga sa atong mga kontrata, ilabi na sa mga dinagko nga kontrata, naagi provision diha, force major. Aron ang masig ka mga partido, dili na mag-obligar silang kaugalingon pag-comply silang tagsa-tagsa ka mga obligation, basta lang i-invoke nimo ang force major. Katalagman ambot ipasabot. Nga atong kakaibawan nga naagi ni katalagman, correct? Naagi yun. Sos, kinsa may nagdahom lugar nga naakatong sindong. Pero di ni mo may bawaan, kano sa may tabo si sindong. And that is force major. Simple lang na nga kahulugan. Uncontrollable, controllable nga hitabo sa kapanahunan. Sa diya nga gi-initiate kini kang Ruben Padilla, katawan si Ruben Padilla, bugo ni Ruben Padilla. Bugo lagi, pero senador man. Kita, labaw-labaw lugar tang Ruben Padilla, Kapadilla, wa magita mas senador. Mausab na nakaparat. Anyway, igo na nga akong mapasabot di kaninyo. Take note lang na no take note kay kini mga common terms ka ako ituyo sa pag-iskot dinhi
aron nga makatabang-tabang ninyo ni sa pagsabot sa dagan sa panahon nining mga panahon na. Unsa ganitong sulti na ko kaganina? Unsay infanticide? Pagpatay sa bata nga minus sa 3 dias. Kung musubra sa 3 dias ang bata o niya napatay, gatawgon na siya og parricide. Depende kung kinsay gabuhat sa krimen. Mahimong murder kung panalitan laing tao nga nagpatay. Okay. Sa parricide, hibawan na ninyo. Di ba niya? O niya, hibawan sa to ninyo katong murder. Hibawan sa ninyo ang homicide. Pangtiman gina, kay mo ng mga common terms, ako nang gituyo sa pag-iskot din para mahimong familiar ka na ninyo o dili ka mo mahimong ignorante sa pag-abot sa panahon. Minaw mo balita sa radyo. Minaw mo sa mga police report. Nya siging report ang maong reporter kunuhay ka usa ka kasong infanticide dabo nga na ikaw mangganga ka unsa nga nito ang infanticide naisgutan man to ni Sir Frank nakalimot ko. Di ba? Mo break sa ata Jess sa atong mga pipila ka pahinumdom. Ingon pa ni Mafi nga init pa man kuno pero mokalit ning lundong deng uwan. Kulbaan kay ko ba? Ay, mao mo gining dagas panahon dita kasabot. O ganin na grabe kainit. Grabe kainit. Okay, sa bagong nakabukas din sa ato nga pagpadagan sa programang Nuda Veritas may hapon kaninyo. Timanin ninyo palihog lang ang atong ipanghisgutan, no? Kay baw ko nga estranghero mo nining mga pulunga, that's why ako ning ibalik-balik sa pag-istorya dinhe, no? Kining force majeure, kining parricide, o unsa pug kanang infanticide, o from the word infant, masabot na dahil nimo nga krimen na so sa kabata. 3 dias below. So, there will be no crime or there is no crime of infanticide committed if the person died or killed nag-edad og more than 3 days old. It's not infanticide, but it is both
it could be considered as a parricide, homicide, or murder. Ha? Timan ina, na madungog ninyo na sa report sa atong kapulisan. Relevant ka ini, nining mga panahon na. Kay tigpaminaw man mo sa radyo, makuti. Pero kini kong mga kagalaan na to nga hilig maminaw radyo, makuti po na sila nga kanang buot sila masayod og mahibaw. Oo. Mao ginang ako nga pagsabot. Naitaw nga dili mahimutang o di makadungog sa tingog sa radyo. Naitaw yun na, labi na sa atong mga kagalaan nga naa diha sa mga interior nga bahin. Gusto sila masayod o mahibaw sa mga balita. Di ba? Okay. Nailain akong iskutan. Tiknot lang gyapon, no? Timan ini sa ato ang criminal law na ay gitawag nga tulo ka matang sa mga principal, meaning accused. Oo. Panalitan, nakabuhat ka og krimen, homicide. Oo. Ang manubag na ang nagbuhat sa krimen. Mo gina alang-alang imo silingan nga wa may labot siya. Pero diha sa revised penal code gipasabot nga tulo ka matang sa mga matawag nato nga nagbuhat sa krimen or principal. Pero sagad sa ato mga madunggan nato mga balita sa karadyuhan, sa telebisyon, mabasa nimo sa newspaper. Kung doon na may krimen nga nitabo, ang musantop sa una og mabasa nato mao nga usa ka tawo nagbuhat ra sa usa ra ka tawo ang nagbuhat sa krimen. Talag sara ka makadungog nga dunay laing tawo na halambigit sa krimen. Okay? Kining mga tawhana nga nalambigit sa krimen, aside sa nagbuhat gayod sa krimen, naa sila kapangakuhan. Doon na sila criminal liability or criminal responsibility. Doon na sila tulubagon ubos sa atong balaod sa revised penal code. Para masabtan nyo mayo, tulo ka matang ang maisip na to nga akusado or principal sa krimen. Sagad ka pangitabo, madungga na to nga usara ang luba. Di ba? Oo. Usahay, madunggan na to nga gitabangan og luba. Or ang mao nga suspetsado, doon ay amigo niya, mitabang og kulata. Ato ning klaruhon din, Umos sa atong balaod sa revised penal code, gitawag na sila og tulo ka mga principal. Unsa man Primero, ang itawag na to nga klase nga principal ubos sa atong revised penal code, mao ang principal by direct participation. Lisod-lisod ni og dili ka interesado sa mga subject, di ka wakay hanaw ni. Bato kay pasabot, ikaw nga naminaw ka ron, samok-samok lang na. May pa mag-compute ko din Pasaingon na ba? Pero may nungdano because it is all about laws. Pipilara ka tao anay baos balaod bay. Unya kung may bao ka sa balaod, makadugang ka na sa imong kasibot, kaisog o kaikag, nga magkigatubang ka. Kinibaho ka mas balaod. Di ba doon ay mga instances? Doon na nga ni muanha diha sa itong panimalay. Mingon nga, atubanga sana, atubanga. Tagda, unsa iyang kuan. Murag magtulod-tulod. Nga naman, duha-duha ka man. Nga naman, wa ka may hinanawan.
Okay, let's go to now to the principal by direct participation. Munang usa tulo man gud unsa man ang direct participation. Ang principal by direct participation mao kanang tawhan nga nagbuhat gyud og krimen. Nag-inusara siya. Direct participation. Gipusil o giyon sa ba kanya pagpatay, walay nagtabang niya, iyang gipatay. So ubos sa atong balaod sa Revised Penal Code, gatawgon na siya og principal by direct participation. Ngano man nga direct, wa may lain, siya ra gyud ang nag-kurik-kurik. Kuha ninyo, siya ra kuti-kuti. Gisulo, Silvi, gisulo. Oo. Direct participation. Dili indirect participation. Manang primero ha, direta si kaduha. Napa di kaduha na Sir Frank? Napa? Alright. Si kaduha, nga principal sa pagbuhat o krimen, gitawag ni siya og principal by inducement. By inducement. Unsa may ipasabot sa principal by inducement? Ambot ipasabot sa principal by inducement nga kung makabuhat ka nini, pwede ka i-charge nga ikaw gyud ang kapangunay sa pagbuhat sa krimen. Principal ka gud. I-classify ka nga principal by inducement. Okay, unsa man ni siya? Kanang gisugo, nanugo, giulog-ulogan, gi-induce ba, gi-induce. Parehara ko ng mga buntis nga i-induce dito sa ospital, labi na kung buntis. Kanabang mo'y nagsugod, mo'y nagsugod. Di ba? Mga doktor, i-induce ka. Lugar sila mo'y nagsugod na aron makapanganak ka. Mausap na diha sa direct by inducement o direct by inducement, principal by inducement. Sa principal by inducement, gi-istorya ka. Buhata na. Oo. Ako lagi bahala ni mo. And so, gi-induce ka Silbi sa lain nga tao. Nagpatuo ka man. Nabuhat ni mo ang krimen. Pagkabuhat ni mo na ng krimen, manubag ka. Sumala o sigon sa ebidensya, pwede ka nga akusahan. Nga ikaw gyud mismo ang nagbuhat sa krimen. Principal ka by inducement. Dili ka maisip nga nagtabang ka. Di ka maisip. Ikaw ang principal gyud. Ikatulo, kay tulo man ni kamatang sa principal. Timan ninyo niya. Number 1, direct participation. Number 2, by inducement. Ikatulo. More lisod, no? Lisod ba para ninyo? Kung mangguni, kumun mangguni gagapangitabo, ilabi na kung iskutan na to ang mga krimen-krimen. Kung ang magod, sir, kining nadakpan balitan ang suspitsado. Kung ang magod, gisugo, bago ko, sir, higing naman kung pasaligan ko, sir, ako tagaan niya kwarta. So, na-induce ka. And, considered ka nga principal, kaya ikaw may nagbuhat sa krimen. Number 2 na ang direct participation, ang tawag yun mo'y nangunay. Siya yun. Wa siya mag-ulog-ulog sa laing tao. Ikatulo, dirita sa ikatulo. Sa ikatulo, nga klase nga principal, gatawgon ni og principal by indispensable cooperation. Kana lisod-lisod na kay indispensable, dili kayo basta-basta ni mo masabtan. Unsay bot ipasabot sa indispensable. Ang cooperation,
Masabtan man nimo kay pareha sa co-op na magtinabangay man ang co-op, no? Mausab na siya cooperation tabang nagtinabangay. Alright. The third kind of principle, so that you will be held liable in the crime committed by you, is principle by cooperation. Ni kuan ka kining indispensable cooperation. Now, what is the meaning of indispensable sa Binisaya? Para masabtan gud ninyo. Oh, kuang kyud kanang naa sa puno sa kapa sa mahinungdanon morg gikinahanglan gyud indispensable, no? Dili mahimong palabyon ang panahon, buhaton gyud nimo kay indispensable man na, murag importante kaayo pod, no? And so principal ka kung mabuhat nimo nga krimen, establishon sa mga manumbong na principal ka by indispensable cooperation. Panalitan. Na marigla mong tao. Tulo mo tulo, urupat baka. Dakog lawas ang inyong gipariglahan. Kamo mga gamatuting. Tungod kay daghan man mo, nabuhat ninyo ang krimen. So katong nagtabang og dukdok, sumbag, unsa pa diha, they are there because of cooperation, indispensable cooperation. So panahon nga isumbong kay naikrimen nga nahitabo, unsa may tabo, manubag ka, no? Principal ka gapon. So kung principal ang silot na bukat-bukat gud porque principal gud, okay lang kung accessory ka sa krimen. Okay lang kung accomplice ka sa krimen. Pero kung ikaw principal, delikado. O, munang uban mo ingon bitaw sa during the investigation, wag gyud labot sir. Oy, wag gyud labot kay kuan mo gud sir, kay mo kana mo kinigi. Imbitar man lang ko sir, nya wa ko makahibaw nga magbuhat ni og dautan. Tanawa ha. That will not become an excuse. Because after the investigation, there was an evidence gathered and it showed that you are among those nga naghimo ka og krimen. So sa kapungot sa mga argybyado, himuon kang principal by indispensable cooperation. Diba? So nakakuha na mo og lain nga kahulugan or leksyon din sa ato nga pagpadaguban sa atong tulumanon. Di ba kadiyot lang ha? Oh. Sabtan ninyo. Kanugon og di niyo na masabtan. Oh. Kanugon magyud og di mo kasabot. Kadiyot lang ha, mo break sa ta diri sa pikas alang sa atong pipila ka mga pahinumdum.
balik ta. Nahuman naman ta sa tulo ka matang sa mga principal, no? Number one, just to summarize. Principal by direct participation. Ikaw gigalihok sa krimen. Principal by inducement. No? Kanang gi-induce ka silbi, no? Gi-induce ka, talo-taluan ka, no? Gitalo-taluan ka. And then principal by indispensable cooperation. So at least tulo. Timanan na ninyo kay sa mga police blotter report kapanggawas ra bagid na. Para masabtan ninyo, pareha na ng gipatay. O, sigurado ka ba murder na? Sigurado ka ba homicide na? Nabig bata karon ang napatay. Di ba? So, ato naisgutan ang may tungod sa infanticide. Naisgutan sab nato may tungod sa parricide. Klaro ha? Okay, niya pilain nga dagan naglibog nini. Unsa may pasabot sa TIF? THIEF. Kawat ang but ipasabot sa Benicia. Unsa may but ipasabot sa robbery? Actually, mamaura po na siya TIF kay kawat man sab. Ang common denominator na nilang duha na intent nga makasapi sila. Ang robbery, ano manulis ka man. Nakay plano. Sa TIF, maalang yapon. Pero kini sila managlahi. Adres kun pareha pa na sila gyud og absolute nga meaning nin duha. Usahon na lang tana. Pero gibuwag man sila. Klaro man na ubos sa revise sa penal code. Ngano man. Alright. Para masabtan nyo. Dirita sa kawat or TIF. THIEF. Ang kawat, doon nagyoy intent ka nga di man matawag o gano'n kaya gano'n it implies nga murag legal ang imuha nga pag-earn. No? Diri sa kining sa TIF. Sa robbery na sa ingon na. Ang diferensya mo ni, timan na nato ha. Kay basin og makabantay sa mo ni. Ako kaya po ning tuyoon sa paglakbit dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong programa aron sa ingon nga dili mo maignorante. Oras nga dunay report gikan mismo sa mga madungong niyo mga reporter direkta gikan sa mga police blotter sa nagkalalay mga police station. Okay. Sa TIF, mo ginang intent nga sapi ka, remedyo ka. Sa robbery na po na, pero sa TIF, there is no force upon things or person. Sa robbery, na imong tuyo, mang-hold up kay para sa kang makasapi, na ay force upon the person or intimidation. Bantayin na, kay managlahi na dahil na sila. Usahay ang atong kapulisan, dili na sila basta-basta magbutang og report sa atong police blotter. Ila pa ng tanawon ang elemento sa mga pangitabo. Kay mahimo man nga dunay kaso nga theft, pero dili di ay theft.
Mahimo sab nga dunay kaso nga robbery pero theft di ay. Kay halos ba nagsama man na sila? Kawat silbi ang buti pasabot na ini. Okay. Sa robbery, naigingon diha force upon things or intimidation. Munang bantayan nato, na mga kaso mga hold up nga pangitabo din sa ato sa palibot sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Unsa na nga krimen? Theft or robbery? Report gikan sa kapulisan. Si Pedro nga nagbaklay-baklay sa JR Burha mga alas 8 ang takna sa kagabion, gisugat sa duha ka mga hold-upper, gitiunan siya. Gibaklid pagyod kay gikwaan siya sa iyang pitaka nga naay dagang kwarta. What is the crime? Theft or robbery? The answer is robbery. Nga naman, because there is force used by the robbers. At tutimanan ang definition sa robbery, there is force upon things or person. Force and intimidation. So robbery na siya. Sa theft wala na siya. Basta lang. Palitan. Another example sa robbery. Usa ka pinuyanan sa Barangay Carmen. Gisaka sa kawatan. Giabrihan ang puertahan. Giligwatan sa iyahag flyers. Unya dayon sulod sa kwarto kay way tao. Gilungkab ang iyang drawer ug nakuhaan siya sa cash. What is the crime? Robbery. Robbery. Kay wa man gagamit man sa pursa. And that is robbery. Ang theft, simple lang. Kita kang cellphone, gipunit ni mo, kaya abin ni mo, wala ni tagiya, naman di tagiya. Oh, oh di malas kag yun. Wala lang. Sa theft, wala. Simple lang. Nga kag linayhay. Sayon raman ni mo paglabnot ng linayhay. Di ba kanang nang kapaukuan, masuho ni mo na. There is no force, no intimidation. And that is theft. Okay? May na nga inyong matimanan og maayo kay dili maayo nga magpalimot-limot mo. Anugon kayo ang kining ato ang pangtagaw-taw. Diyot lang ako lang i-double check nako ang mga importante kayo nga elemento sa theft, no? Kay aron masayran ni sa ato mga kaigsunan nga mga tigpaminaw. Okay. Ingon dere nga ang theft unlawful taking. Natural, mangguha kag linayhay there, that's unlawful. Kaya nagoy tag-iya na ng lain sa of someone else property with intent to permanently deprive the owner of it while while specific legal definition vary. Ingon pa usab lugar mag-usab vary. Mao na ni karon ang gi-describe ya sa ato ang revised penal code. Ingon pa sila nga there must be a physical seizure. Kuha ba? Kuha. Unya lain pa gyud, removal or unauthorized exercise of control over the property. Okay? Alright, nalasige. So, klaro kayo din Unya, no consent, alang-alang. Oh. Nabay kuwatan man ang head.
Muna siya. Palitan karon. Nagbaklay-baklay ka. Nakakita ka og plansa. Plansa, sinaw pa yun ng plansa ba? Bago pa. Oo. Sao man mo na? Punito na nimo. Imuhon na dayon. Anda Steph. Hindi man na imong property. Property man naslain. Baywan na tigo panaruguras. Dini sa atong karong pagpanaguban sa atong tulubanon. Salamat talang sa inyo pagpaminaw. Sa ngalan ni JC James, diri sa pikas nga lawak sa atong pagpanaguban karong hapuna sa programang Nuda Veritas. Uban po ni Congressman Lordan Suwan, ang ato ang kongresista sa District 1 din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. O chairman sa Committee on Public Information, Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives sa nasud sa Pilipinas. Makikuyog sab og nikuyog sab nato kargapuna si Kagawad Agasuan, minority member sa City Council dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami magaingon atong gisukod ang kalibutan nung kalipay nga lumalabay. Apan ang langit nun walay katapusang kalipay atong gisalikway. Salamat og maayong hapon kaninyong tanan. G103.9 Gold Radio. Balita satak na. Gisiguro karon sa Philippine National Police kon PNP nga magbaduman kini sa zero tolerance